Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, mabuti sa lahat, pinakadakila sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa iyo. Kabutihan sa bawat isa. Salamat sa biyaya, Panginoon, na aming naranasan sa buong maghapon na ito. At maging sa inyong pong pag-iingat, nakarating po kami ng ligtas sa inyong bagay sa iyo. Salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo sa aming Panginoon. Amin po dinudulog ang inyo nga po kami patawarin sa lahat ng aming gawang pagkakasala. Nakikita mo, Panginoon, ang aming bawat kilos, ang aming mga pananalita, Lord, ang aming pag-iisip lalo na. Kaya naman, ikaw ang kababatid kung ano po ba kami sa iyong harapan. Kaya naman, ang aming puso at isipan na aming buong pagkatao, Panginoon, aming buong pinalilinis sa iyo sa gabi nito. Sa lahat-lahat po ng gawang pagkakamali, Lord, maliit, malaki pagkakamali at pagkakasala pa rin itong maitutuloy. Kaya patawad, Panginoon, patawad sa lahat-lahat na mga pagkakasala namin. And salamat po dahil ikaw ang Diyos na walang kondisyon ng pagmamahal, pag-ibig sa amin. Lagi po andyan yung biyaya ng inyong kapatawaran sa bawat isa. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng kapatawarang iginawag mo na po sa amin. Ang gawain ito ay amin po inaalay sa iyo. Patuloy ka po namin itinataas, Panginoon, sa lahat po ng tutungtong pa sa pulpitong ito, Panginoon. Ang inyong pangunguna, ang kanila pong maranasan, tago niyo po sila sa inyong banal na likuran, Panginoon. Lord, sa lahat ng maglilid, sa pagpapaawit man, sa gitara, yan, sa mga tutugtog, ang pangunguna niyo ay po kanilang maranasan. Sa exhorters, sa gabing ito, Panginoon, ang kanyang bawat sasalitain, ang kanyang bawat ibabahagi sa amin. Lord, magsilbi po itong kalakasan sa aming spiritual na buhay. Tago niyo din po siya sa inyong banal na likuran, maging sa maglilid ng prayer, mamaya, Panginoon. Lord, alam mo na po, Panginoon, ang kanyang puso, at patuloy ang inyong banal na spirito lamang, ang malayang dumaloy, umagos, magbukas sa pulpitong ito at hanggang sa kongregasyon, Panginoon. Maranasan po namin ang inyong pagsama. Salamat ang loob at labas ng bahay-sambahan ito. Salihan niyo nga po ng inyong banal na kapangyarihan at ng inyong banal na dugo, Panginoon. Maraming salamat po. Maranasan po namin ang inyong kaaliwan, ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagsama, at ang kapayapaan na nagagaling sa inyo, Panginoon. Sa lahat-lahat ng ito, Panginoon, ibaba niyo po kami upang ikaw po ay patuloy po namin maitataas. Sa inyo po lang lahat ng papuri, kapasalamatan sa nag-iisang pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Yan. Minsan pa sa malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos sa gabi nito. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Yan. Dumaan man, nakalipas man ng ilang araw, nakaranas ka man ng mga pagsubok, marami pa man ginawa, still nandito ka pa rin at handang magpuri ng may kagalahan sa ating Panginoon Diyos. Yan, basahin po sa kanyang salita sa awit 100 verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Yan, sa gabi po na ito, ang bawat isa ay magpupuri at sama-sama natin itataas sa ating Panginoon Diyos. At tunay nga na ang puso natin ay ibigay natin sa ating Panginoon Diyos sa gabi na ito. Okay, ganda ang pagmasdaan. Okay, ganda ang pagmasdaan ay nag-awitan.
niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa. Pag-ibig mo, Panginoong Diyos, ay tapat kailanman. Salamat, salamat, Panginoong Diyos, sa pag-ibig mo na walang makakapantay, Panginoon, na laging pinapaalala sa amin, Panginoon Diyos, na kahit anumang gawin namin kasalanan, Panginoon, nandiyan ka pa rin, Panginoon, para tanggapin kami. Salamat sa wagas mong pag-ibig, Panginoon Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong mamahal. Ang iyong kaawaan ay nagpawalang hanggan. Kaya buti-buti mo, Panginoon. Kaya buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat. Kaya buti-buti mo, Panginoon. Kaya buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
Pikunan namin sa lahat ng bagay at sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. The Lord is faithful. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ngayong gabi ito pong devotion ko last year. Last year ba? Ayan. Ang title po nito ay Are You on the Wrong Side? And matatagpuan po yung text nito sa Filipos chapter 1 verses 12 to 18. Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang po sa kanyang salita? Salitan po natin siyang basahin. Ako po muna, tapos kayo po. In verse 12, mga kapatid, nais ko malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. And in verse 16, si Kristo ay pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Let's pray po. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong banal na salita. Luwat ito po ay mamutawi sa aming puso at ano man po yung mapapag-aralan namin sa gabi dito, may apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ikaw po ang matutrina, Panginoon. Please ready our hearts, our mind, na tanggapin po at magamit ito ang iyong banal na salita. Sa iyo po ang papuri, Panginoon, in Jesus' name. Pwede na po tayo umupo. Sa ating pong text na binasa sa title po nito, na Are You on the Wrong Side? Meron daw po kasi isang bridge. Meron po kasi isang bridge na winash daw nung tubig nung tumaas dahil sa malakas na bato. At yung people, yung mga residents sa other side, yung sinasabing wrong side of the river, ay naging stranded. Ibig sabihin, hindi sila makatulay o makapunta doon sa isa pang side ng river kasi nga walang ibang way kundi tumawid doon sa nasirang bridge o mamangka sila. And also, yung isang church daw ay nag-suffer dahil dito kasi karamihan daw ng members nila ay naroon sa kabilang side, sa wrong side. So, ibig sabihin, yung attendance ng kanilang church ay bumaba. Naalala ko dito yung pandemic time, di ba? Maraming church na nag-stop or hindi na ulit nakapag-continue after pandemic dahil doon sa mga miyembro na hindi na bumalik din sa church na yun. And ito pong church ay pinangungunahan ni Pastor Samuel. And during the storm or after ng storm sa pagbangon ng lugar, sa pagbangon ng mga residente, si Pastor Sam daw, nagtatry siya na i-expand yung children's home to care for more orphans. Ibig sabihin, nagsosupport din yung church nila ng mga batang lulita. So, nanalangin siya. Nanalangin siya na after ng storm na yun, nanalangin siya para maipag-continue pa nila yung ministry na to. And then, his church sponsored outdoor meetings across the river in that town, dun sa sinasabing wrong side ng river. And after daw nun, nagkaroon na ng pagbabaptize ng mga new believers in Jesus. Tapos nakapag-plant na rin sila doon ng panibagong church. And not only that, wrong side of the river had space to care for the orphans awaiting housing. Yan, di ba po? Glory to God. Na parang kung
breach, hindi mangyayari yung pagpaplan ng church doon po sa bayan na yun. Ayan. And ang sinasabi lang po dito ay, next po, ang sinasabi lang po dito ay God is working restoration through crisis. Sometimes, feeling natin defeated tayo na kapag may hindi magandang nangyayari sa mga plinano natin or feeling natin delayed tayo compared sa mga kasamahan natin o compared doon sa mga classmates natin or nadi-discourage din tayo minsan kapag may gusto kang makuha pero hindi mo nakukuha at feeling natin nandun tayo sa wrong side ng buhay. Yan, naramdaman nyo na po ba yun? Yan, di ba sometimes na feeling mo na hanggang dito na lang ba ako? Hanggang dito na lang ba ako? Baka hindi talaga ito para sa akin. Pero always remember that God is still working even in our difficult situations. Na kung ano yung nasira, God will rebuild it stronger. At kayang gamitin ng Panginoon yung crisis, yung situations na meron ka ngayon para sa kanyang purpose. Gusto mo ba yun, kapatid? Na magamit yung sitwasyon mo ng Panginoon para mag-glorify siya. Amen, di ba po? At ito po yung lagi kong sinasabi sa sarili ko, pampalakas ng loob na maybe what I am experiencing now can be my greatest testimony tomorrow. Na yung mga nagte-testimony sa mga offertory, na may promotion, na may mataas na sahod, na may mga achievements sila. Hindi man ako yung ngayon, pero siguro sa susunod, ako naman yung magte-testify tungkol sa mga bagay na yun. And ayon din po dun sa binasa natin, may pagkakapareho talaga si Pastor Samuel and Apostle Paul. Na yung situation dito ni Apostle Paul, ito po yung time na nakabilang po siya. At yung feeling ni Apostle Paul na parang nasa wrong side siya ng freedom kasi nga nakakulong siya. Hindi siya nagmukmok. Hindi siya tumigil doon sa pagsuserve niya sa Panginoon. Hindi siya tumigil sa mission niya na i-share pa rin yung mga salita ng Panginoon. Kasi sabi doon, even the guards ng palasyo ay naging believer ni Jesus, di ba? Napag-share niya tungkol sa ating Panginoon. And sabi niya nga po doon sa verse 12, now, I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. And ito nga po talaga yung title po ng text na yun, Paul's chains advance the gospel. Di ba po, napakagandang testimony niya. Yung para sa atin, lugmok na talaga tayo kapag mayroong chain doon sa ating mga kamay. O mayroong hindi man makikita ng ibang tao yung chain na dinarama natin. Nakahadlang na agad yun sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pero Paul, talagang nakikita physical yung mga chains niya sa kamay o sa paaman at talagang nasa loob siya ng gate ay hindi nagpahinto sa kanya para gawin yung mission niya. Yan, ito po yung makikita natin doon sa binasa natin na although Paul is imprisoned and suffered hardship, the gospel continued spreading. Na marami pa rin tao yung nakapakinig na magandang balita. Hindi niya na isamang makulong yung mga salita ng Diyos pagkos naka-influence pa doon sa kapwa believers na maging mas matapang doon sa pagpapahayag ng banal na salita. And sabi pa dito, problems cannot stop God's work. Amen po ba? That God can use every situation for His glory. Amen. And sabi po doon, our struggles can strengthen others' faith. And ito naman po yung nakikil ko kapag may time natin ng prayer watch, tapos isa-isa tayo nagpapasalamat. Yan, di ba yung kaakibat ng pagpapasalamat natin, yung katagumpayan sa mga sitwasyon na pinagdaanan natin. And nakaka-inspire po doon sa ating mga kapatid na
yung katagumpayan po nila na nararamdaman ay dahil po doon sa katagumpayan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Na hindi siya nahinto sa struggles lang, kundi nagtagumpay po doon sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. So, sana maging tulad tayo ni Paul. Minsan mahirap hanapin yung tapang sa kabila ng ating mga problema. At mahirap may mga pagkakataon na hihila sa atin o magiging dahilan para mag-stop tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ini-encourage tayo sa story ni Paul na continue sa ating ministry, continue sa ating faith, at continue sa ating mission. And ito daw po yung maaari natin gawin when facing challenges. Una po doon, ayan, ginawa rin po ito ni Pastor Samuel, nanalangin po sila syempre instead of giving up. Ito po yung first response nila, pray instead of giving up. And palagi tayong magtiwala sa purpose ng ating Panginoon. And continue serving faithfully. Believe that God is worthy. And ito, pangwakas po na isipin, closing thought, God desires that we cling to Him even if our loved one isn't healed, even if we lose our job, even if we are persecuted, because the God we serve is able and is with us in every trial, in every even if. Yan, maglilingkod ka pa ba sa Panginoon sa kabila ng lahat ng even if? Amen, di ba? Kasi tinutulungan tayo ng Diyos sa kabila rin ng mga even if. Di ba? As our response, continue to trust in the Lord at mga yung mangyari. Yan, iyon lamang po. Maraming salamat po sa Diyos mong papuri. Yan, salamat po sa ating pananalangin ngayong gabi. Yan, nabanggit po ni Mrs. Kate kanina na sabi niya na si Paul ay hindi tumigil sa pagbabahagi ng banal na salita na kahit na siya ay nasa mundo. Yan, sa gabi ito, tayo ay hindi titigil na manalangin hanggang hindi pinibigay ng Panginoon yung kalooban niya para sa atin. Kuha po tayo ng ating kapartner na hindi pa natin madalas nakaka-partner. At share po tayo sa ating mga praise item at sa ating pong mga pang-personal na prayer request. Tayo po lahat tayo tumayo. Patuloy natin panalangin yung body of Christ dito po sa bayan ng Brunei, sa buong Bataan, sa buong Pilipinas, maging yung mga lahat ng pastor na ginagamit sa iglesia po. Yan, atin po sila tulog sa ating Diyos na makakangalihan. So po, tawag ng lahat ay sa dalangin. Ating Diyos na buhay at makakangalihan sa lahat. Tuloy na aming Panginoon sa lahat na ako. Aming tulog, Panginoon, sa lahat. Ng iglesia na iyong kinahat dito po sa bayan ng Brunei, maging sa probinsya ng Bataan, maging sa buong Pilipinas, at sa buong mundo na kung saan patuloy na palagi kong hinala, labanan Panginoon, ang lahat ng iglesia, Panginoon, dito po, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, na patuloy na ikaw ang siya na layang kumilos, mapagsama sa Panginoon po ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang bawat iglesia, lalo higit ang pangalan ng lahat ng mga pastor na ginagamit mo sa iglesia ng Great Commandment Christian Church, Panginoon, sa buhay nila sa tulong, Pastor Dan, Pastor Raul, Pastor Erwin, at kay Pastor din, Panginoon, patuloy na dalangin namin, Panginoon, sa buhay ng bawat sa kanila, Panginoon, na ikaw lamang yung mga
Nagpapasalamat na po kami personal ng ito, Panginoon. Maraming salamat sa katagumpayan ng aming mga pagbulag sa iyo at sa aming pong pagbibigay sa gabi ito, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, ang aming offering sa gabi ito, ang lahat ng mga pinagkukunan ng aming mga anak buhay, Panginoon. Maging yung aming mga pang-pisikal, mga trabaho, mga negosyo, Panginoon Lord. Alam po namin, Panginoon, na pagpapalain mo, Panginoon. Upang ito'y magamit sa iyong bahay sa bahay. Pulihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yan, sige po, mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon sa pagkakas Hindi po tayo po natin manalangin. Ang maraming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, o nga po Panginoon, nagpupunin pa po sa naman po kami sa tagumpay na aming pong naranasan sa gawain po namin ng sama-sama po pagpapalanginan sa aming mga pagpupunin pagsamba po Panginoon. Salamat sa inyong banal Espiritu na patuloy po nilulubog sa aming pong kalagitnaan. At maging sa inyong mga banal na salita na aming pong narinig na pagbulay-bulayan, nawa po Panginoon, magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual na buhay. Hanggang po siyang patuloy, magbigay po sa amin ng katatagan po Panginoon sa aming pong mga ginagawang paglilingkod sa iyo, anong sitwasyon po Panginoon, hindi po ito makapigil po Panginoon sa aming pong ginagawang paglilingkod sa iyo. Kaya naman po Panginoon, sa inyo po kami nagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon sa lahat ng ginagawa niyo po sa aming po mga buhay. Hindi sa amin po mga idinulog sa inyo, sa amin po mga pananalangin, personal po ito, o mga amin po mga prayer item po Panginoon. Salamat Panginoon sa tunggunan na inyong pagkakaloob sa lahat ng aming pong idinulangin. Kaya naman po Panginoon, sa inyo kami palagi po Panginoon, patuloy na sumasamba, patuloy na dumudulog sa pamamagitan po ng aming po mga panalangin. At ito po Panginoon ang papalakas sa bawat isa po sa amin pong ginagawa po Panginoon. Salamat po Panginoon. Lagi sa amin pong pasamantalang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin ang iyong pag-iingat, pagsama po Panginoon, dahil ginawa niyo po kung kami po ay papunta sa lugar po na ito. Ingatan niyo po yung bawat isa at maging yung mga sasakyan na kung mga gamitin ay patuloy, Lord, na patubayan po ito sa kami po yung makarating sa amin po mga tahanan ng ligtas at dadalhin niyo po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanilang po mga puso. Salamat po Panginoon dahil sa amin po mga pagsasaluhan sa gabi po na ito. Patuloy Lord, napakalin mo sa gabi po ito, magsilbing katatasan po ito ng aming po mga physical na pangangatawan, madami po namin po Panginoon sa aming pong ginagawa paglilingkod. Salamat po Panginoon, naway tagay ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nagagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nagagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you.